Good day guys. So, quick tutorial lang po tayo today. It's regarding sa ating expiration table. Medyo marami kasi nagtatanong kung paano to isa-set. So, ngayon, quick demo lang. So, hindi ko na-explain in depth masyado kung bakit ganito yung pag-set ng expiration. Yung iba kasi medyo nalilito kung paano isa-set. So, tingin ko simple lang siya guys. Kailangan lang natin maintindihan kung paano. So, ito yung video para doon. Yung implementation natin kasi hindi siya nakamatch doon sa ating rate. So, yung iba kasi yun yung hinihingi or yun yung ina-expect. So, ito hindi. Medyo rough kasi yon and may mga isip kaming issues na possible na ma-encounter ni client at ni owner pag yun yung in-implement namin. And also, medyo rough yung pag-set ng expiration nun. Hindi siya ganun configurable. Kung gusto nyong mas pino yung yung expiration matrix niya, kailangan nyo mag-set ng napakaraming rates. Which is, hindi ganun ka-practical gawin kung sobrang dami mong rates. So, ito yung current rates ng aming released image. So, for example, itong 7 days ko na 100, nilagyan ko siya ng expiration ng 1 month. Kung ang iisipin natin ay yung naka-per rate yung expiration. So, pag naghulog ako ng 200, magiging 2 months yung expiration ko. So, napakalaki ng jump. Dito, pwede nyong iset yon na hindi ganun kalaki yung jump. For example, na 200, 100, 7 days. Then, yung 200 ko, 14 days. Pwede kong iset yun dito. 14 days ko is 1.5 month lang. So, pwedeng ganun. Or 1 month and 5 days lang. Pwedeng ganun. So, pwede siyang ganun kapino. Hindi siya nakadepende sa rates. Nakadepende siya sa inyo kung anong isa-set nyo. For example, gusto ko yung 1 hour ko mag-expire siya in 12 hours. Assuming po na may post time kayo kasi hindi naman sensible tong expiration table kung wala po tayong post time. Okay? Kasi kung lahat ng post is naka-disable sa inyo, kahit wag nyo na pong lagyan. Kasi kung hanggang gano'ng kahaba yung oras ni client, mawawala dun yung time niya or mauubos dun yung time niya. So, ito lang para dun sa mga post time or sa mga may post when disconnected, sa may post on power interruption, yung, may mga ganon. So, dun siya applicable. Pero kung wala naman po kayong post time, lahat po naka-auto-resume and auto-continue. So, yun. Hindi nyo na kailangan mag-set dito. So, back to tayo. So, ito. So, yung 1 hour ko, mag-expire siya in 12, it's 12 hours. Ang gusto ko, hindi 12 days. So, 12 hours. So, kalahating araw. So, kahit mag-post po ako, kahit hindi ako mag-connect sa network, for example, may post when disconnected. So, within 12 hours, mawawala yung time ko regardless kung may tira ako o wala. So, ganun siya. Kaya, expiration. Then, for example, yung 3 hours ko, or kung imamatch ko sa rates ko, yung 3 hours ko, gawin ko siya na 1 day. Pero sabi ko nga, hindi siya nakadepende sa rates. Nakadepende siya sa inyo. Pwede kong gawin na 2 hours. Ganon kapino. Then, gawin kong 1 day yung expiration niya. Yan, ganon siya. Or pwede ko itong bawasan, gawin kong 10 days. 10 hours, sorry. 10 hours. So, hindi siya doble, di ba? Hindi siya doble. Or ito, pwede ko siyang bawasan o dagdagan. Depende po sa inyo. So, ito, mas configurable kasi siya. Hindi siya yung for example, ito, may expiration to na pinan natin 1 hour. So, pag 2 pesos sinulog ko, magiging 2 hours expiration. Pero 20 minutes lang yung time ko. So, napakalaki ng jump. Nadodoble siya agad. Ito hindi. So, pwedeng madoble, pwedeng hindi. Depende sa gusto nyo again. For example, yung example ko kanina is 107 days. So, jump na lang tayo, no? Medyo malaki yung jump niyan. So, 7 days. Let's say 30 days, no? Yung expiration niya. So, 1 month. So, napakalaki niyan. So, yan. Mapansin nyo, guys,
from more than 2 hours to 7 days, ito yung ilalagay niya na expiration. So, wala siyang butas. Kung ano yung sumunod na inilagay niyo expiration, magdedepende yan dun sa previous. So, yan. Masyado kasing malaki yung jump natin. Ibig sabihin nito, simula 2 hours and 1 minute, ang isiset niya na expiration is 30 days. So, 2 hours hanggang 7 days. Ang isiset niya, 30 days na expiration. So, kung gusto nyo mas pino, yan, mas marami kayong ilalagay dito na hindi nyo na kailangan baguhin yung rates nyo. So, kahit ganyan lang yung rates ko, mas mako-configure ko yung expiration by time. Kung gusto nyo, per hour eh. Pwede nyo gawin yun eh. So, 1 hour, ang expiration ko is 1 day. 2 hours ko, expiration ko is 1 day and 5 minutes. 3 hours ko, pwede nyo gawin ganun. So, kung gusto nyo ganun kaliit yung range or ganun kapino yung jump ng expiration nyo, pwede nyo gawin ganun. Hindi siya by rates kasi pag ganun, kailangan nyo mag-create ng napakaraming rates. So, makikita ni client, ito lang, pero yung expiration, mas mako-configure nyo siya. Yun yung advantage nito, guys. Same concept lang po sa data. So, ganun lang din. So, dito naman, ang isiset nyo is yung data. So, 1 gig, for example, 1 gig is 1 day. Set nyo lang na ganun. Ibig sabihin nun, simula 1 KB or 1 byte hanggang 1 gig, 1 day yung isiset niya. Yun po yun. Then, yung susunod niya na ilalagay nyo, syempre, magsisimula yan doon sa previous. So, kung lagay ko dito 2 gig, gawin ko 1 day and 12 hours. So, 1.5 day. Ayan. Hindi siya na doble, 'di ba? Mas na-configure nyo siya based doon sa gusto nyo. Ganun lang po yung paglagay ng expiration. Then, kung ide-demo ko yan sa inyo, for example, dito maghulog ako ng 5 peso. So, ang na-expect ko is 1 day yung expiration. Okay? What yung 5 pesos? Oops, may nakahulog pala ako na 10 pesos. So, ayan. May naka-insert pala siya na 10 pesos. So, ayan. Dito ay 3 hours, 30 days expiration. Then, yung sa data naman, 1 gig, 1 day. So, balik tayo sa rates. So, yung 3 hours ko, pasok siya dito sa range na to. So, more than 2 hours siya, but less than 7 days or within the 7 days period. So, 30 days yung isa-set niya na expiration. Same sa data, pasok siya dito kasi hanggang 1 gig. So, ayan. Yung time natin is 1 gig. Ayan. Yung data natin is 1 gig. So, 1 day yung expiration. Ganun lang siya, guys, kasimple. Hindi naman siya ganun kakomplikado actually. Kailangan nyo lang maintindihan yung ranges. No? So, ito, 0 or 1 minute to 1 hour, ang isa-set niya po ay 12 hours. Then, pag yung time na hinulog ni client or yung time na i-avail ni client is more than 1 hour, ito yan, is greater than 1 hour, hanggang 2 hours, ang isa-set niya ay 1 day. Pag more than 2 hours to 7 days, ang isa-set niya po ay 30 days. So, bahala na kayo kung gusto nyong pinuhin yung step niya, pero ganun yung concept. So, ito, ibig sabihin lang nito, is pag lumagpas na siya doon sa previous time range, hanggang doon sa sinet nyo, dito, ayan, hanggang doon sa sinet nyo, yun yung ilalagay niya na expiration. So, sana po malinaw yung expiration table natin. So, medyo humahaba na yung video. And, siguro, i-mention ko na lang din na pag wala pong laman ito, expiration table, at naka-enable po yung isa pa nating expiration, yung luma, sa session options. Yan, sa time, meron tayo ditong default expiration, which is hindi siya ganun ka-configurable, hindi rin siya ganun ka-flexible, kaya enough namin siya by default. Yan, hindi ko na-explain to, pero ito yung luma, na generic expiration na yung ilalagay niya sa lahat
ng time session. Pag naghulog ka, pag less than dito yung time mo, ito yung set niya. Pag more than naman, yung time mo, yung consider niya na expiration time. So, ganun lang siya. So, ito mas flexible. So, sana po na-gets nyo at sana po makatulong sa inyo. Have a good day.